Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay ESP. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa pagbibigay tulong sa nangangailangan. Ako po ang Teacher Lani. Inaasahan na sa araling ito ay matutunan mo ang pagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong para sa nangangailangan, gaya ng biktima ng kalamidad, pagbibigay ng babala, impormasyon kung may bagyo, baha, sunog, lindol, at iba pa. Pagmasdan ang larawan. Ano ang masasabi mo sa larawan? Tungkol saan ang nasa larawan? Paalala sa pananalasa ng bagyo. Una, ugaliin ang pakikinig sa radyo at telebisyon para sa mga balita mula sa Pag-asa hinggil sa parating na bagyo. Ikalawa, sa pagdating ng bagyo ay manatili sa bahay at huwag magpunta sa mga lugar tulad ng ilog at baybaying dagat. Basahin ang sitwasyon, ipaliwanag, isulat ang sagot sa inyong kwaderno. May bagyong sumalanta sa inyong lugar at bumaha sa inyong paligid. Tanging bahay lamang ninyo ang naiwang nakatayo sapagkat ito'y matatag. Ilan sa inyong mga kapitbahay ay nangawasak ang mga tahanan. Ano ang iyong gagawin? Taktang aralin. Gumawa ng isang poster na nagbibigay ng babala o impormasyon kung may bagyo o baha. Paghahanda para sa lindol. Una, ugaliing dumalo sa programa ng paaralan tulad ng earthquake drill. Ikalawa, pag-aralan kung paano magbigay ng paunang lunas. Ikatlo, palaging ihanda ang mga emergency kits tulad ng paunang lunas, flashlight, kandila, posporo, pito, inuming tubig, dilatang pagkain, at iba pa. Biglang lumindol sa inyong lugar. May nasirang building at mga bahay. Nakita mo at ng iyong mga kaibigan ang isang matanda ninyong kapitbahay na nahihirapang lumabas sa kanyang nasirang bahay. Ano ang iyong gagawin? Mga dapat gawin sa oras ng sunog. Una, habang maliit pa ang apoy ay subukan na itong apulahin. Kung hindi mo ito magagawa, ay humingi ng tulong sa mga kalapit na bahay at tumawag ng bumbero o sa BFP, Bureau of Fire and Protection. Ikalawa, kung ikaw ay nasa ikalawang palapag o pataas, hintayin ang bumbero upang ikaw ay masaklolohan. Huwag tumalon, maliban na lamang kung ito na lamang ang paraan para mailigtas ang sarili. Mga dapat gawin sa panahon ng pandemya. Una, ito ay mapanganib sapagkat ang sakit ay madali mong makukuha mula sa ibang tao, lugar o bagay na hinawakan ng may sakit. Ikalawa, upang maiwasang mahawa, manatili sa loob ng tahanan at iwasan ang matataong lugar. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, at panatilihin ang 1 metrong layo mula sa ibang tao o social distancing. Ikatlo, panatilihing malusog at malakas ang resistensya at kumain ng masusustansyang pagkain. Gawain. Panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot, isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ito ang ahensya ng gobyerno na dapat nating tinatawagan tuwing may sunog. A. NDRRMC, B. BFP, C. Pag-asa, D. DSWD.
Ikalawa, nagbibigay ito ng mga update sa mga epekto at hakbang para paghandaan ang mga kalamidad tulad ng bagyo. A. Pag-asa. B. PHIVOLCS. C. DSWD. D. BFP. Ikatlong bilang. Ngayong ikaw ay natuto na ng mga hakbang upang makapaghanda sa panahon ng kalamidad, ano ang pinakamainam mong gawin sa kalamang ito? A. Aking isasabuhay ang aking natutuhan sa lahat ng oras. B. Ang kaalamang ito ay aking ibabahagi sa aking mga kaibigan o kakilala. C. Ako ay sasali sa mga voluntaryong pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. D. Ako ay palaging maghahanda at makikinig sa mga anunsyo mula sa radyo at telebisyon. Ikaapat, sa panahon ng kalamidad, alin sa mga sumusunod ang unang hakbang bilang paghahanda dito? A. Makinig sa mga balita sa radyo o telebisyon. B. Pag-aralan ang paglalapat ng paunang lunas. C. Panatilihing malusog ang katawan at kumain ng masusustansyang pagkain. D. Ihanda ang emergency kit tulad ng paunang lunas, flashlights, kandila, posporo, pito, inuming tubig, at dilatang pagkain. Ikalima, ang mga sumusunod ay mga hakbang bilang paghahanda sa pandemya maliban sa A. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center para sa paglikas. B. Panatilihing malusog at malakas ang resistensya at kumain ng masusustansyang pagkain. C. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at panatilihin ang 1 metrong layo mula sa ibang tao. D. Upang maiwasang mahawa, manatili sa loob ng tahanan at iwasan ang matataong lugar. Para sa iyong performance task, gumawa ng isang pag-uulat o balita o news script tungkol sa isang malakas na bagyong paparating sa inyong lugar. Kailangan mong mabigyan ng babala ang iyong mga kabarangay. Narito ang rubric sa paggawa ng news script. Criteria, nilalaman. 5. Nagpapakita ang salaysay o kwento ng pakikilahok sa programa o proyekto. 3. Nakapagbibigay ng maganda at malinaw na mensahe. 2. Nagpapakita ng pagkamalikhain. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.